flavor sa noodles. Sarap. Grabe. What's up guys? Boy pa kami. Grabe Ayan, guys. so mga dalawang semp lang siguro kami. Pero isa lang yung sagad. Kasi lahar naman. Kaya kahit bumuwal, wala naman masakit. Ayan, so check na lang kami mamaya baka may pasapasa. Pero ayun, safe naman. Mas okay nang bumuwal dun sa lahar kaysa dun sa bato-bato. Hindi naman kami nabuwal sa bato-bato. Ayan. Tulad ng sinabi ko guys, wag na lang kayo pumunta dito kung nakamotor kayo tapos di naman kayo masyadong sanay. And yung dala nyo ay mabigat, talagang nahirapan lang kayo lalo dun sa lahar. Grabe, bumabaon lang talaga yung gulong namin dun sa lahar. Kahit na tinanggal ko yung traction control ng ADV, talagang wala talagang gulong, lalo na nung pauwi kami. So yun guys yung experience dito sa pagpunta dito sa Mapannuepe Lake. Yung bang lahar kasi dito parang natabo na lang sila sa isang side. Di bali na walang kwenta na meron kang tour guide na alam kung saan dadaan kung yung dadaanan mo naman ay puro lahar. Nung pauwi kami ganun yung na-experience namin kasi kumuha na kami ng tour guide. Nung papunta hindi kami kumuha ng tour guide kasi nakita ko yung mga vlog. Kaya naman. Well, kung titingnan mo rin naman yung Google Maps, naukit na rin dun yung daan papunta sa Mapannuepe Lake. Tama yung daan guys sa Google Maps. Though, kailangan nyo rin talagang kumuha ng tour guide. Lalo na kung madami kayo, magaan lang na may babayaran nyo. So, andito na kami sa Lake Mapannuepe. Dumating kami dito mga magna 9. Tapos kami magkabit ng tent mga 30 minutes. So, ngayon 9:26 na. Ayan. So, ito yung trapal lang yung ginamit namin ngayon. Ayan, ganyan lang. Dalawang pole tapos simpleng pako-pako lang. Ayan. So ito yung mga dala namin. Dalawang upuan. Ayan, pabalik-balik. Ito yung yung box ng motor. Yun lang. Ayan. So nakarating naman kami ng safe. Dalawang tumba nga yun. Nakadalawang tumba kami pero almost tumba lang. Kasi kapag yung gulong nalalim sa lahar, talagang mahirap umahon. Walang sinasapo lang yung force mo. Talagang ganun lang. So ayan. Ito yung lake guys. Ito yung lake guys. Ayan. Ayan. Mamaya switch ako ng camera para makita nyo ng mabuti. Pero mas marami namang may magandang kuha dito sa lake, lalo may mga drone. So magkakaroon din tayo yan palang araw. Pag nakaipon-ipon. Ayun. So ayan, papahinga muna din kain maya-maya. Ayan, tingnan natin si Mel nag CR. Ay, may dumating naka-motor. Naka adventure bike. Ayun. Uy, hirap siguro pag adventure bike tapos napalahaw dun sa lahar, tapos bubuhatin ng isang paa mo yung pwersa ng buong adventure bike. Big bike. Dito kami ngayon sa phase 1. Target sana namin phase 3. Kaya lang dito kami sa phase 1. Ngayon yung motor natin. Hindi ko pa nalalakyan eh. So ang maganda dito guys, kahit saan pwede ka magkabit ng tent. So, wala rin naman tao kasi ang hirap nga naman pundahan. Ayun. Kapag nakamotor ka at nandito ka, medyo strong. Strong din kasi putik. Yung lahar, grabe. Palagi ko bagong lagay pa yung mga lahar na daan namin. So yun. So pinag-iisipan ko ngayon kung ilalagay ko sa una o sa huli yung lahar trail. Ayun, baka kasi maboard kayo, malis kayo kaagad. So yun. So mag-intro na lang din ako about dun. So kung napanood nyo to ngayon, alam nyo na kung nasaan yun ngayon. Ayan. So guys, huwag nyo kakalimutan na mag-iwan ng comment kung napanood nyo, kung saan point kayo umabot. Kung may mga tanong kayo na kayang sagutin. Ayun. Well, ayun, yung daan naman, lahat ng daan ilalagay natin or we'll create a separate video or guide how to go to Mapannuepe Lake. Nung base sa pag-review ko nung dinaanan namin, ayun, po-post ko somewhere dito sa video na to yung review ng timeline ng GPS namin sa Google Maps. Tama yung nasa Google Maps. And then tama rin yung dinaanan namin first time dahil nung pagbalik namin, doon din kami dumaan. Well, not exactly there or yun na yun yung dinaanan namin, pero may mga split kasi na daan or crossroads, pero either way, doon din yung dadaanan mo. Parang umotso lang talaga yung daan. Nakikita rin ulit. Yung mga tao dito guys, yung pamumuhay nila sobrang simple lang. Tulad nito ni Kuya, nagtitinda lang siya ng mga souvenir. Meron mga nagtitinda ng ice cream. Pero ang ayoko lang dun sa nagtitinda ng ice cream,
Lagi siyang kalimbang ng bell niya. Well, yun yung trabaho niya. Ano ba naman yung magagawa ko? Pero okay lang din naman kasi nabibreak niya yung silence. Dito kasi talaga guys, ang maririnig mo lang is yung ihip ng hangin. Bukod dun sa malalim kong paghinga dun sa camera, ayun talaga yung ihip ng hangin talaga sobrang lakas. Akala ko talaga hindi ko papakinabangan yung mga audio dito sa mga nirecord ko sa action cam and dito sa ZV-10. Ayun, wala kasi akong ibang dalang mic. Yung wireless mic na binili ko ay hindi ko naman din magamit kasi sa phone lang siya. Huwag kayong mag-alala kapag pupunta dito, basta mag-pin kayo dun sa kahit anong face dun sa camp ng Lake Mapanwepe, makakarating kayo dito. Huwag lang kayo pupunta doon sa meron daungan dahil hindi doon dapat. Huwag kayo dun sa may port. Kasi kung nakita yung bangka kanina, yun yung galing doon. And then kung pupunta kayo doon, kung may sasakyan kayo, may iwan nyo doon, may road hanggang doon, and pwede na lang kayo mag-rent ng boat papunta dito. Sabi ko nga dun sa caption guys, nung title nitong video na to, dun sa beginning, adventure talaga pare. Una sa lahat, napaka-memorable nitong trip na to. Pangalawa, sobrang thankful kami na walang nasaktan, walang sugat, kahit isang pirasong sugat wala. Nabuwal man kami, lahar kasi yung binagsakan namin. Okay lang, wala lang. Sinagulat nga ako, kala ko nagpapanggap lang si Mel na wala nangyari. Pero yun pala talaga. Kasi nabuwal ako nang kasama ko siya, and then nabuwal ako nang ako lang mag-isa. Yung packet sa stream na nabuwal ako. Ako lang mag-isa. Kasi bumababa siya, di ba, kapag tumatawid kami ng dagat, ng stream, nung patubig. Ayun, may isang time doon na tumawid ako ng patubig, and then yung pag-angat mo, makapal na lahar. So bumaon yung gulong talaga dun sa lahar. Talagang yun yung pinakamalalim na lahar na napuntahan ko or ay nasubsoban ko. Ayun. So yan talaga, napaka-memorable nito and thankful kami na wala nasaktan. One more tip guys, kapag magse-setup kayo ng gantong trapal, ayusin nyo yung pagkakabit para isang beses nyo lang sa setup. Kasi itong sa amin, first time namin magagaganto, tent okay lang pero ito kasi yung trapal, may paraan ng pag-setup yan, and hindi naman kami expert first time to. Yung mga binili ko kasing mga pegs, hindi siya dumating kaagad, kaya yung ginamit namin yung kasama ng trapal. Wala ka naman magagawa kasi yun lang talaga yung meron namin, and nakala ko naman mag-hold siya, and sobra lang talagang lakas ng hangin dito guys. Sa normal siguro na camping site, hindi naman ganyan na kailangan kumapit talaga ng tent sa lupa. Ayan. And then yung lupa kasi dito sa pinagka-campingan namin, medyo loose siya na maugat. Kaya yung peg, hindi siya ganong makakapit. Nahuhugot lang siya kapag nalog for some time. After nito, kain na. Kaya magse-set up na kami nung lutuan. Grabe na yan. Ito. May inas lang ko na yun hindi pa dyan takip. Ito gochu. Ay, ano ba yan? Yung bean paste. Malalaman ngayon natin, buo pa yung dala namin. Yun na nga. So tamang-tama nga naman na napapasarap na kami dito sa party ng video natin na to. Pero magkakaroon tayo guys ng part 2. Dun sa part 2, papakita natin yung full mukbang section natin dito sa Mapanwepe Lake. Maganda kasi nung pagkakakuha namin dito sa mukbang session. Though hindi naman siya legit, hindi naman tayo nakaprepare para dito. Talaga lang nagustuhan ko yung pagkain dito sa Mapanwepe Lake. Kahit nakokonti lang naman yung dala namin. Well actually, madami yun for 2. Pero hindi ko kasi inaasahan na may dalang, ayun, habangan nyo na lang sa part 2. So ayun, hindi na tayo magtatagal. Don't forget to like and subscribe and click that notification bell para malaman nyo pag nilabas na natin yung part 2. Maraming salamat sa panonood. Ingat. Bang at Mapanwepe Lake, pare. Sobrang alat lang ng karne. Napadami asin ko? Hindi, ba't mo naman sasabihin yan? Shoutout sa mga natin yan, sa mga subscribers.